Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Pat, bumangon ka na dyan. May pasok daw kayo ngayon sa eskwelahan. Pat! Na hindi pa rin sinususpindi ang pasok? Ang lakas ng ulan kaninang madaling araw Wala nang ulan ngayon. Kaninang madaling araw lang yon. Nanay naman pwede bang wag na lang akong pumasok ngayon? Ang sarap matulog Ano sinasabi mo, a-absent ka? Ikaw talagang bata ka. Kung hindi ka papasok ngayon, akin ang binigay kong baon sa'yo para sa araw na ito. Wala na po. Kung ibibigay ko po sa inyo ang baon ko para sa araw na ito, di wala na akong baon para bukas. Abat, paanong wala ka ng baon bukas? Binigyan na kita ng pang-isang linggong baon May project po kaming kailangan ng pera Wala naman po kayong binibigay sa akin na pera para sa mga project Anong project? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Kapag nangihingi naman po ako sa inyo, hindi naman po kayo pumapayag. Ang sabi niyo lang po sa akin, nagsisinungaling ako. Hay nako, hindi ka ba nagsisinungaling ngayon? Grabe naman po kayo sa akin, inay. Mukha po ba akong sinungaling? Oo, sinungaling ka naman talaga Kaya't bumangon ka na dyan para makapaghanda ka na sa eskwelahan. Wala ka nang may papalusot pa sa akin. Sige na nga po, inay. Nakakainis naman kasi ang lakas na ng ulan, hindi pa sinuspindi ni Mayor ang klase. Nakabusangot akong bumangon mula sa higaan kahit na ayaw pa ng katawang lupa ko. Mula pa kagabi sobrang lakas ng ulan. Kaya lang huminto yun ng mag-uumaga kaya hindi kinansela ang klase. Nakakainis pero wala akong magagawa kundi ang sundin si nanay. Kung bakit ba naman kasi hindi sa umaga na lang umuulan Ate, buksan mo po ang payong. Umaambon-ambon Nakakatamad magbukas ng payong Ambon lang naman yan. Ate naman, magkakasipon po tayo kapag hindi tayo nagpayong. Hindi totoo yan, gawa-gawa lang ni nanay yan. Bakit nung naligo tayo ng ulan nung nakaraang linggo, hindi naman tayo sinipon? Akin na nga lang po ang payong para ako na lang ang magpapayong. Hay nako, eto na nga, ang arte mo Hindi po sa pag-iinarte, nag-iingat lang po kasi mahirap na ang magkasakit. Magkakasakit ka lang kapag palagi mong iniisip na magkakasakit ka. Ganun lang yun. Ay, hala, teka. Umuulan! Ate, bilisan mo pang buksan ng payong! Mababasa tayo! Sumang-ayon talaga sa akin ang langit. Ate, buksan mo na po ang payong! Ate, mababasa na po tayo! Ate! Hala, nabasa na ako. Tara, uwi na tayo. Anong uuwi po? May pasok tayo. Nako, Cheche, makakapasok pa ba tayo ngayong ang lakas na ng ulan? Ate naman Ate, akin na po ang payong. Hindi, walang papasok sa school. Sabihin natin kay nanay na walang pasok. Sususpindihin din naman yan Tulog pa kasi si Mayor kaya wala pang announcement. Ate naman Bye-bye, Cheche. Imbis na magpayong, kumaripas ako ng takbo para makauwi na kagad. Hinayaan kong mabasa ako ng ulan. Ganon din si Cheche na panayang sigaw karereklamo na mababasa na raw ang mga gamit niya sa loob ng bag. Pero nang masiguro ko naman na sapat na ang pagkakabasa namin para maniwala si nanay na walang pasok, huminto na ako sa pagtakbo at pinasilong na si Cheche sa loob ng payong. Hay nako, anong nangyari sa inyo? Para kayong mga basang sisiw bigla po kasing bumuhos ang malakas na ulan inay Ano? May payong naman kayo. Bakit hindi kayo tumuloy sa eskwelahan? Nagloko po kasi ang payong Nabasa na po kami bago pa nabuksan. At saka ang sabi nung kaklase ko po, suspendido na raw po ang klase. Ano? Wala namang ibinabalita sa TV Nanay, wag po kayong maniwala. Suspendido na po. Tignan niyo na po ang balita sa TV. Ay, oo nga Nako, sige na magpalit na kayo. Yung mga bag nyo, alisin nyo na ang mga laman para hindi mabasa. Opo, inay. Tara na sa kwarto, Cheche. Matulog tayo ulit. Ate, ano ka ba naman? Bakit nagsinungaling ka na naman po? Cheche, hindi naman pagsisinungaling ang ginawa ko. Katotohanan lang. Anong katotohanan? Hindi naman po nagloko ang payong Tumakbo ka para mabasa tayo. Suspendido naman na ang klase. Pero nagsinungaling ka pa rin po sa ginawa mo.
Nako, hindi pagsisinungaling yon kung magkakatotoo naman. Ayaw kasing maniwala sa akin ni nanay eh. Ang lakas ng ulan, pagkatapos papapasukin tayo. Sigurado naman kaya hindi kagad nasuspindi ni Mayor ang klase dahil tulog pa siya. Kahit na po, masama po yun. Basta, masama na kung masama. Basta ako, heto at makakatulog na ulit. Hay nako ate, liars go to hell. Di mapunta sa hell. Nye. Nakakainis. Bakit ba kasi walang pasok? Sa loob lang naman tayo ng school hindi naman tayo mababasa. Ikaw talagang bata ka? Nasobrahan ka na naman sa pagiging ulirang estudyante mo. Umayos ka nga. Matulog ka na nga lang ulit at sariwain ng magandang araw na ito. Kung ang iba takot sa ulan, ako masayang-masaya kapag umuulan. Wala kasing pasok at masarap magpagulong-gulong lang sa higaan. Hindi naman siguro kasinungalingan yung sinabi ko kay nanay. Totoo namang nagsuspinde. Hinulaan ko nga lang at tama naman ako. Pero para sa akin, mas mabuting gumamit ng tinatawag na white lies kaysa mabasa at mapahamak sa labas dahil sa ulan. Akala ko masaya kapag palaging umuulan. Kaya lang nung ilang araw nang may ulan at suspendido ang klase, nag-umpisa na akong mabore sa loob ng bahay. Sa wakas, natapos na rin ang ulan. Oh, akala ko po ba gusto mo umuulan para walang pasok, ate? Wala naman akong sinabing ganun ah. Hindi sinabi niyo nga po yan, ate. Kung sinabi ko nga, binabawi ko na ng very light. Okay lang naman na umulan ng 1 o 2 araw. Huwag lang naman umabot ng 4 na araw, no? Nakaka-boring na sa loob ng bahay. Sus, ikaw po talaga, ate. Halika na nga po at malilate na tayo. Mabuti pa nga, nakakamiss din palang sigaw ng terror na teacher ko, no? Hay nako, ate. Ewan ko po sa'yo. Siya nga pala, mauna ka nang umuwi mamaya, Po, baka magalit na naman si nanay kapag hindi tayo magkasabay. Ayos lang yon. Kakausapin ko lang mamaya ang kaklase mong si Rose para isabay kanila sa pag-uwi. Ang sabihin mo kay nanay may gagawin kaming project. Ate, magsisinungaling ka na naman. Pupunta ka lang sa computer shop eh. Cheche, makinig ka kay ate Huwag nang matigas ang ulo. Bahala ka na nga po sa buhay mo. Masyado kang sinungaling. Kapag ganyan ka ng ganyan, baka balang araw humaba ang ilong mo kagaya ng kay Pinocchio. Di humaba. Hindi naman problema sa akin kung mahaba ang ilong ko O siya, halika na sa school. Hindi na bago sa akin ang palaging nagsisinungaling. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta ang natatandaan ko lang, simula noong palagi kong hindi nakukuha ang mga bagay na gusto ko, sa tuwing nagsasabi ako ng totoo, natutunan ko ng magsinungaling. Sa ganoong paraan, mas makukuha ko ang gusto ko. Noong una nakukonsensya naman talaga ako, pero sa katagalan, unti-unti kong nakasanayan ng malaking benepisyo kapag sinungaling ka. Nang matapos ang klase pagdating ng hapon, ibinilin ko si Cheche kay Rose na anak ng kumare ni nanay. Sinabi kong isabay na si Cheche sa pag-uwi dahil may gagawin akong project sa computer shop. Pumayag naman ito, kaya malaya akong nakapunta sa computer shop para makapaglaro ng paborito kong computer game. Uy Gagi, madilim na Patpat. Halika na, tumuwi na tayo ng bahay. Baka mapagalitan na naman ako ni nanay. Takot ka sa nanay mo? Siyempre, sino bang hindi matatakot sa nanay, no? Ako ngang babae, hindi takot Tapos ikaw natatakot? Ang bakla mo naman? Di naman kasing bait ng nanay mo ang nanay ko. Kapag nagalit si nanay, siguradong ipapabugbog ako sa tatay ko. Mabuti na lang at wala akong tatay. Talaga ba? Masaya kang wala na ang tatay mo? Oo, sino bang hindi sasaya na wala ang isang tatay na basagulero, lasinggero at babaero? Kung sa bagay, tama ka. Yung tatay ko naman kasi mabait naman siya. Pero kapag nagalit, iba. Hay naku, tara na nga. Ubus na ang baon ko para bukas Hindi ko na alam kung ano pang diskarteng sasabihin ko kay nanay para bigyan pa ako ng pera. Tara na, sabay na tayo maglakad. Ikaw talaga, nagsinungaling ka na naman Sinabi mong may project? Yun lang naman ang pwedeng ipalusot ikaw, baka meron ka pang alam. Di ako nagsisinungaling sa nanay ko Nagpapaalam ako, saka yung perang ginagastos ko sa com shop, iniipon ko yun at tira mula sa baong ko. Talaga? Mabuti at pinapayagan ka. Ako kasi kahit kailan hindi naman ako pinayagan ni nanay na mag-computer At saka magkano ba ang baon mo?
50. Kita mo na, doble ng baon mo ang baon ko. Ako 25 pesos lang ang baon ko sa araw-araw eh. Anong matitira dun? Alam mo, kaya hindi ka pinapayagan ng nanay mo na mag-computer sa gabi dahil babae ka. Nag-aalala lang sa iyo yun. At saka isipin mo nga, mag-isa lang na nagtatrabaho ang nanay mo para sa inyong dalawa ng kapatid mo. Pagkatapos umaasa ka pa sa malaking baon. Di ako na ang malas. Wala na ngang matinong tatay, wala pang mayamang nanay. Hay ewan, dapat hindi na lang nila ako pinanganak kung ganito lang kahirap ang buhay na ibibigay nila sa amin eh. Uy, Patpat, naririnig mo ba ang sarili mo? Nako ewan, tara na nga. Teka lang, Patpat, saglit lang. Natanggal yung sintas ng sapatos ko. Bahala ka nga dyan, gusto ko nang umuwi. Bad trip na ako. Teka lang, Patpat! Huy! Hindi ko na hinintay pa si Jordan at dumire-diretso na akong naglakad. Alam ko naman natatakbo rin siya para sundan ako. Pero ewan ko ba, maloko rin kasi naisip kong tumakbo para malayo-layo na kung hahabol siya. Kaya lang imbis na makalayo, napahinto ako nang marinig ang isang nagmamakaawang sigaw ng isang matandang lalaki. Pakiusap, wag! Wag mo akong patayin! Hindi kita papatayin. Basta't ibigay mo lang sa akin yung singsing. Hindi nga pwede. Wedding ring namin ito ng asawa ko eh. Ang kulit mo ah! Mas gugustuhin mo pang mamatay kesa ibigay ang singsing na yan? Hindi, pakiusap. Kunin mo na lahat, wag lang ang singsing. Naiinip na ako. Ayaw mong ibigay, ha? Akin na! Ha? Yan ang nababagay sa'yo, tanda! Mabilis na nagtago ako sa likod ng poste nang makita ko kung paano sinaksak ng magnanakaw ang matandang lalaki kasunod ng pagputol nito sa daliri ng matanda. Nanginginig ang buo kong katawan. Takot na takot. Gusto ko man tulungan yung matanda, nangingibabaw naman ang takot sa akin. Ilang saglit pa, lumabas na sa eskinita ang lalaking magnanakaw habang ako ay mabilis na sumiksik sa likod ng poste. Sakto namang biglang dumating si Jordan. Puti ka talaga, Patpat. Hiningal ako dun ah. Ang hilig mo talaga mang asar. Tara na! Hala, ano nangyari sa'yo? Ano kasi? Ano? Ano nga, parang tanga to. Ba't parang mukha ka nakakita ng multo dyan? May nakita nga akong multo. Ano? Saan? Tara na! Bilisan natin bago pa magpakita ulit! Wait, totoo nga. Nanlalamig ang mga kamay ko. Totoo nga! Kaya umalis na tayo! Dali! Sige! Tara, takbo! Alam kong dapat na sinabi ko kay Jordan ang nakita ko. Pero natakot ako na baka kapag pumasok kami sa eskinita, baka bigla kaming balikan nung magnanakaw at madamay pa. Mas mabuti nang itago ko na lang sa sarili ko ang nangyari kesa mapahamak pa kaming dalawa. Mabuti na lang at nahimasmasan na ako kahit papaano pagka-uwi sa bahay. Nagawa kong magpalusot kay nanay kaya ginabi ako ng uwi at nagawa ko pang makakain ng marami. Pero sa totoo lang, kahit sa panaginip ay nakikita ko ng paulit-ulit ang nangyari sa eskinita. Ate! Gising! Ate! Ay, patay! Ate, ano ka ba? Binabangungot ka po yata eh. Oo nga, binangungot ako. Sobrang nakakatakot. Ayan, hindi ka po kasi nagdadasal bago ka matulog kaya binabangungot ka eh. Sorry naman, nakalimutan ko kasi. Mamayang gabi ipaalala mo na sa akin bago matulog ha. Ano kaya yun? Halika na po ate, umaga na. Teka lang, gusto mo po ba ng tubig? Hindi na, susunod na ako sa'yo sa labas kaya ako na lang ang kukuha. Okay po, ikaw ang bahala. Nagising ako na puno ng kaba sa dibdib. Ang totoo, gusto ko na sanang aminin kay nanay ang nakita ko kagabi. Pero imbis na gawin yun, tinubuan ako ng kaba nang maunahan ako ng isang balita. Naabutan ko si nanay na iiling-iling galing sa pagsara ng pinto. Grabe, iba na talaga ang mundo ngayon. Bakit po inay? Sino pong kausap niyo doon? Si Kumaring Lisa. Kinuwento niya sa akin yung tungkol sa namatay na matandang lalaki sa iskinita malapit sa computer shop. Ano po? Oo, tama ang narinig mo. Yung computer shop kung saan madalas kayong pumunta ng mga kaibigan mo. Doon namatay ang matanda. Ano pong kinamatay?
Ang sabi, ninakawan daw. Hinanap kasi ng asawa niya yung singsing nila pero wala na. Kaya yun ang pinaghinalaang motibo sa krimen. Ang masaklap lang doon, peking ginto lang naman ang singsing. Ang ibig niyo pong sabihin, nasayang ang buhay ng matandang lalaki ng dahil lang sa peking singsing? Ganun na nga. Nako, siguradong inis na inis ang magnanakaw na yun. Sigurado pong nakukonsensya na po yung magnanakaw na yun, nanay. Anong nakukonsensya? Walang konsensyang mga adik na gaya nila. Nahuli na po bang may gawa? Paano mahuhuli? Wala namang nakakita. Wala ring makitang ebidensya o kahit witness man lang. Nakakaawa naman po yung lola, nay. Naku, sinabi mo pa anak. Mukhang mabait na tao ang asawa niyang lalaki para umabot sila ng ganung edad na nagsasama pa rin. Sana may lumabas na witness po. Sana nga. Siya nga pala, ikaw Patpat ha? Ang sabi sa akin kagabi nitong si Cheche, gumawa ka ng project para sa school. Bakit may nakakita raw sa'yo na nasa computer shop ka kagabi? Ano po? Sino naman po raw ang nagsabi? Hindi mo na kailangan pang malaman. At saka teka nga, baka may alam ka o nakita ka ha? Hindi na importante ang kasinungalingan mo sa akin. Hinahanap kasi yung mga taong nasa malapit na establishmento kung saan ang pinangyarihan. Ngayon, kung may nakita kang kahina-hinala, mabuti sana kung ipagbigay alam mo na. Wala po Umuwi po kagad kami ni Jordan. Yun, nasabi mo rin ang totoo. Talagang nasa computer shop ka kagabi. Ano pa nga po ba? Nahuli niyo na po ako O siya, sige. Basta magdoble ingat na kayo simula ngayon ha. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa daan. Opo, inay. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po kami ng husto. Kumain na tayo ng almusal at baka mahuli pa kayo sa klase. Alam ng Diyos kung gaano ko kagustong umamin sa nakita ko. Pero naduduwag ako. Paano kung mapagbintangan ako na may kinalaman? Paano kung tanungin ng mga pulis kung bakit hindi ako tumulong? Paano kung may pag-asa pa pala siyang mabuhay pero hindi ko siya tinulungan kaya siya namatay? Puro takot na tanong na lamang ang nasa isip ko buong araw. Tulala lang ako kahit na tinawag na ako ng terror teacher namin. Kung hindi pa niya ako binato ng eraser, hindi pa talaga ako magbabalik sa realidad. Huy, Patpat, ano ba talaga nangyayari sa'yo ha? Para kang tanga dyan. Tulala ka mula pa kanina. Wala. Hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Di sana nagsabi ka na kay ma'am kanina. Nabato ka patuloy ng eraser. Ayos lang. Kaya namang itolerate ang nararamdaman ko Patingin nga kung mainit ka. Hindi naman Bakit? Pwede namang sumama ang pakiramdam ko kahit na hindi ako nilalagnat Sabagay, tama ka naman dyan. Uy, alam mo ba? Yung oras na dumaan tayo sa malapit sa eskinita kung saan may pinatay na matanda, yun din yung oras na namatay siya. Ha? Saan mo naman narinig yan? Di sa chismis. Hindi pa pauli ang mga estudyante sa school natin pagdating sa chismisan, no? Nakakatakot, no? Akalain mo yun? May patay pala sa dinaanan natin pero hindi pa natin alam. Nakakapangilabot. Sinabi mo pa. Aray ko! Pasensya na, ha. Ikaw? Ako po? Ikaw ang nakita ko sa pangitain ko. Sa pangitain niyo po na? Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nun sa asawa ko. Ano pong sinasabi niyo? Wala po akong alam sa kung ano man yan. Sabihin mo sa akin, bata! Sabihin mo! Aray ko po! Nasasaktan na po ako! Nakita mo siya, hindi ba? Alam kong nakita mo siya! Lola, tama na po't nasasaktan ng kaibigan ko. Hindi po namin alam kung ano man ang mga pinagsasasabi niyo. Alam niya ang sinasabi ko. Alam mo, ikaw lang ang nakakita sa gumawa nun sa asawa ko. Pakiusap, sabihin mo na ang totoo. Wala po talaga akong nakita. Wala po. Ayaw mong umamin? Pahaaminin kita. Tama na po, Lola. Maski ako ay nagulat nang bigla kong naitulak ang matanda. Nataranta rin si Jordan kaya agad-agad niyang tinulungan ito na makatayo. Lola, ayos lang po ba kayo? Hindi mo ako kailangang tulungan. Kaya ko ang sarili ko. Hindi po, kailangan niyo po ng tulong. Patpat, ano ka ba naman? Bakit mo tinulak si Lola? Wala siyang takot na magsinungaling palagi. Kaya kayang-kaya niyang itulak ang isang matanda. Hindi naman po sinungaling ang kaibigan ko, Lola. Uy, Patpat! Sandali!
Hindi ko na hinintay pa si Jordan. Umiiyak na tumakbo ko palayo sa kanila. Sobrang tindi ng kaba ko. Kasi paano niya nalaman na nakita ko? Sinabi niya na ang nakita ko raw ay ang pumatay sa asawa niya. Ang ibig bang sabihin nito, siya ang asawa ng matandang lalaking nakita kong pinatay ng magnanakaw? Gusto ko nang umamin, pero kung aamin ako, hindi ba makakaapekto yun sa kinabukasan ko? Takbo lang ako ng takbo hanggang sa makauwi ako sa bahay namin. O bakit parang hinahabol ka ng multo? Si Cheche, nasaan? Si Cheche po? Hay naku naman, hindi mo siya hinintay? Ano po kasi, may binili lang po ako, inay. Cheche, nagpahuli po ako kay ate kasi may binili lang po ako. Heto po, oh. Naku naman, bumili ka na naman ng candy. Pasaway ka talagang bata ka. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang bumili niyan? Sasakit ang ngipin mo, Cheche. Ngayon lang naman po, inay. Magtututbrush po ako pagkatapos kong kumain. Hay nako, sige na at babalikan ko pang niluluto ko. Sumunod na kayo, ha? Opo, inay. Hoy, ate, kailangan po nating mag-usap. At ano naman ang pag-uusapan natin? Tungkol po sa hindi mo pagsundo sa akin. Pasensya ka na. Masama lang talaga ang pakiramdam ko eh. Salamat at hindi mo ako sinumbong kay nanay ha. Naku ate, ang dami mo na pong atraso sa akin ha. Alam ko, kaya nga pasensya ka na talaga. Tara na po, magbihis na tayo sa loob ng kwarto. Habang nagbibihis kami, ilang beses akong tinanong ni Cheche kung ano ba talaga ang problema. Ang sabi niya, napapansin niyang nag-iba ang ugali ko. Mula sa pagiging madaldal at masungit, ngayon ay mas naging tahimik daw ako at panay pasasalamat o paghingi ng tawad ang ginagawa ko. Sinagot ko na lang siya na magpasalamat na lang siya dahil nagbabago na ako. Alam mo po ate, gusto ko po ang bago mong ugali. Bagong ugali? Yung pagiging mabait ko ba? Hindi naman po kayo sobrang bait. Medyo may hindi pa rin magandang ugali. Pero ayos po yun. Ang importante, hindi na kagaya ng dati na sinungaling po kayo. Grabe, derechahan mo talaga akong tinawag na sinungaling ano? Bakit? Totoo naman po eh. Oo na, totoo na akong totoo. Pero ate, baka naman ngayon ka lang po magbabago ha? Baka hindi pala tuloy-tuloy yan. Huwag kang mag-alala, desidido na ako na maging honest. Ha? Talaga po ate? Oo, sisimulan ko na ngayon. Sige na nga po ate, kung honest po talaga kayo, magsabi nga po kayo ng kasinungalingan mo. Ano? Hindi kita maintindihan ha? Ang sabi ko po, magsabi po kayo ng nagawa mong kasinungalingan pero yung totoo po talaga ang sasabihin mo. Sige. Medyo nagets ko naman yung sinabi mo kahit medyo malabo. Sige, magsasabi ako. Alam mo nung nalaman ni nanay ang tungkol sa pagkakaroon ni tatay ng kabit? Opo, bakit ate? Nauna ko nang malaman na may kabit si tatay bago pa nalaman ni nanay eh. Ano? Bakit po hindi mo sinabi kagad? Dahil natakot ako na masira ang pamilya natin. Bata pa ako noon ay nabibrainwash na ako ni tatay. Sinabi niya sa akin na kapag nalaman ni nanay na may kabit siya, maghihiwalay sila at hindi na magiging buo ang pamilya natin. Ayokong masira ang pamilya natin ang dahil sa akin. Alam mo po ate, medyo tanga ka po pala dati no? Naku, sinabi mo pa, ang tanga ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ka na po ba magiging tanga simula ngayon? Kasi ang sabi mo magiging honest ka na eh. Nako, ang mabuti pa, matulog na tayo at maaga pa ang pasok natin bukas. Sige po ate. Desidido na talaga akong aminin kay nanay ang totoo paggising na paggising ko sa umaga. Buong gabi kong pinagnilayan ang tungkol sa bagay na yun pero nagkaroon ako ng problema. Dahil paggising ko, sumakit ng matindi ang tiyan ko. Sobrang sakit! Sobrang sakit! Ate, bakit po? Anong nangyayari sa'yo? Ang tiyan ko! Napakasakit ng tiyan ko! Ha? Teka lang po, tatawagin ko po si nanay sa kwarto niya. Nay! Nay! Si ate po! Bakit? Anong nangyari sa'yo, Patpat? Hindi ko po alam, inay eh. Bigla na lang pong sumakit ng matindi ang tiyan ko. Aray!
Naku, ano bang nakain mo at sumakit ng ganyan ng tiyan mo? Hindi ko nga po alam, inay eh. Hindi ko po alam kung bakit nagkaganito. Sobrang sakit po talaga. Teka lang at kukuha ko ng panghaplas. Nasaan ba ang panghaplas mo? Nandyan po sa maliit na drawer. O sige, teka. Cheche, ano bang nakain nyo ng ate mo sa labas habang pauwi kagabi? Wala naman po, inay. Hindi naman po kami bumili. Kung ganun, bakit nagkakaganyan ng tiyan ng ate mo? Ang ulo ko po, inay. Ang sakit din po. Diyos ko, teka nga, mukhang hindi na panghaplas ang kailangan mo eh. Mukhang kailangan na kitang dalhin sa ospital. Nay, hindi ko na po kaya. Sobrang sakit na po talaga. Oo, heto na. Cheche, tumawag ka ng tricycle at tutulungan ko ang ate mo na bumangon sa higaan. Opo, sige po, inay. Kinailangan pa akong tulungan ni nanay na tumayo para lang makatayo. Sobrang tindi ng sakit na nararamdaman ko. Nakakapanghina. Hirap na hirap akong kumilos kahit hanggang sa nakarating kami sa ospital. Kung ano-anong test ang ginawa sa akin para malaman lang ang sanhi ng pagkakasakit ng tiyan at ulo ko. Pero wala silang nakita. Kaya naman pinainom na lang muna ako ng pain reliever. Oh, anak, heto na ang tubig at gamot mo. Salamat po, inay. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Medyo gumaan na po ang pakiramdam ko kahit na papaano. Hay, mabuti naman anak. Baka dala lang ng kung anong nakain mo o nainom mo. Baka nga po, inay. Kaya ikaw, iwasan mo na yung mga tuhog-tuhog sa labas ng eskwelahan, ha? Opo, inay. Kaya lang, bakit po kaya walang nakita sa mga laboratory test ko? Hindi ko nga rin talaga alam, anak. Hindi naman ako doktor eh. Pero hayaan mo na. Ang importante, ayos na ang pakiramdam mo at makakauwi na tayo maya-maya. Tama po kayo, inay. O sige, iiwan na muna kita rito ha. Magbabayad lang ako ng bill natin. Nay, may pambayad pa po ba kayo? Huwag mo nang isipin yon. May ibabayad ako. Sige na. Cheche, kapag may naramdaman ulit na sakit ang ate mo, magtawag ka ng nurse ha? Sige po, inay. Cheche, saan nakakuha ng pera si nanay para pambayad dito sa ospital? Kahit naman po sabihin ko sa'yo, wala ka namang magagawa eh. Kahit na gusto ko pa ring malaman. Di kanino pa? Kay Mang Johnny. Ha? Sa manyakis na amo niyang yun? Sana pinigilan mo si nanay. Wala naman pong kayang magpautang sa kanya ng 3,000 eh. Si Mang Johnny lang. Ganun ba talaga tayo kahirap? Wala ba talagang naitabing pera si nanay? O hindi man lang ba niya naisip na humingi ng tulong kay tatay? Hindi po. Dahil kung hihingi siya ng tulong kay tatay, magpupumilit na naman yung bumalik sa atin. Ay, magkano ba ang kinikita ni nanay sa sakahan? Bakit walang natitira sa sinusweldo niya? Hay nako ate, wala ka po talagang pakialam kay nanay ano? Alam niyo po ba kung magkano lang ang kinikita ni nanay sa sakahan? 200 lang isang araw. Magkano bang baon nating dalawa? Kung minsan nga po nagpapadagdag ka pa dahil lang sa kunwaring project mo. Bayad pa po sa kuryente at tubig pati na ang ulam natin at bigas. Mas malaki pa nga ang utang ni nanay kesa sa kinikita niya sa isang araw eh. Bakit hindi ko alam? Kasi po ayaw niyo pong alamin. Tila nadurog ang puso ko nang matuklasan yon kay Cheche. Buong akala ko malaki ang sweldo ni nanay sa sakahan dahil kahit kailan ay hindi siya nagreklamo sa mga gastusin sa bahay namin. Narealize ko na maling-mali ang ginawa kong paggastos ng baon ko sa maling paraan. Akala ko talaga ayos lang kay nanay. Nang makauwi na kami sa bahay, naging maayos na ang pakiramdam ko. Akala ko ayos na, pero ang inakala kong maayos na, magsisimula pa lang pala nang magising ako ng 3:00 ng madaling araw dahil sa isang panaginip. Ate! Ate gising! Binabangungot ka na naman! Cheche, yung matanda! Yung matanda! Sino po bang matanda, ate? Yung hindi ko tinulungan, nagmamakaawa siya. Kailangan ko siyang tulungan. Ate, teka! Saan ka po pupunta? Nanay! Si ate po tumatakbo!
Wala sa sariling lumabas ako ng kwarto pagkatapos ay nagulat na lang ako nang makita kong nasa iskinita na ako kung saan ako mismo nakatayo nang masaksihan ko ang pangyayari. Umulit ang eksena kasunod nun ay ang biglang paglitaw ng matandang lalaking duguan sa mismong harapan ko. Nanlalaki ang mga mata niya at paulit-ulit na sinasabing tulungan ko siya. Habang tumatanggi ako ng paulit-ulit, hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at inalog ng inalog. Hanggang sa muling pagkurap ko, nakita ko si nanay na nag-aalalang nakatingin sa akin. Patpat! Patpat! Anak! Anong nangyayari sa'yo, anak? Inay! Nay! May nagawa po akong masama! Nay! Patpat! Anong nangyayari? Nasusuka po ako! Diyos ko, anak ko! Ano yung mga buhok na yung sinuka mo? O Diyos ko, mahabaging langit! Inay, ang kati-kati ng lalamunan ko at saka pakiramdam ko po may mga gumagapang po sa loob ng tiyan ko. Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo, anak? Hindi ko po alam, Inay. Imbis na makasagot pa ako kay nanay, tuloy-tuloy ako nagsuka ng mga buhok. Napakakati ng lalamunan ko. Hirap na hirap ako dahil halos hindi humihinto ang pagsusuka ko. Hanggang sa tuluyan akong nanghina at bumagsak na sa sahig. Imbis na magpahinga na sa bahay, dinala ako ulit ni nanay sa ospital at muling nagsagawa ng mga test ang mga doktor. Pero nasasayang lang ang binabayad natin sa kanila na pera. Wala naman silang masabing sagot sa nangyayari sa'yo. Ang sabi baka hilig mo raw kumain ng sarili mong buhok, kaya ka nagsuka ng buhok kanina. Ginagawa mo ba talaga yon, anak? Nay, hindi po ako kumakain ng buhok. Yan din nga ang sinabi ko sa doktor na nakausap ko kanina eh. Pero ang sinagot niya lang sa akin, baka raw hindi ko lang nakikita ang ginagawa mo. Anak, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Talaga bang hindi mo kinakain ang mga buhok mo? Hindi po talaga, Inay. At bakit naman ako kakain ng buhok? Nasa matinong pag-iisip pa naman po ako. Hay, buwisit na mga doktor yan. Lilipat tayo ng ospital. Pero wala na po kayong pera, Inay. Huwag mong isipin ang tungkol sa pera. Basta malaman lang natin kung ano ba talaga ang sakit mo. Kailangan malaman natin yan para magamot. Huwag na po kayong humingi ng tulong kay Mang Johnny. Anong sinabi ba ng kapatid mo sa'yo? Bakit po? Hindi po ba niya pwedeng sabihin sa akin? Anak naman, huwag niyo na po akong ipagamot, Inay. Kung walang nakikitang dahilan ng mga doktor, baka wala naman po talaga akong sakit. Eh bakit nagkakaganyan ka kung wala pala? Baka po sa labis na stress. Ano? At bakit ka naman mai-stress? Inay, may aaminin po ako sa inyo. Ano yun, anak? Diyos ko, huwag mo naman sabihin sa akin na buntis ka. Inay, ano ba naman kayo? Hindi po. At saka hindi sana nakita na yun ng doktor. Oo nga pala. Eh kung ganon, ano yung aaminin mo? Inay, napakalaking kasalanan ang nagawa ko. Makakapagligtas po sana ako ng buhay kung hindi lang ako naging duwag at sinungaling. Patpat, huminahon ka. Hindi kita maintindihan kung hindi ka hihinahon. Inay, saksi po ako sa isang krimen. Anong krimen yan? Inay, naalala niyo po ba yung gabi na pinauwi ko si Cheche kasabay nila Rose? Hindi po talaga ako gumawa ng project. Nag-computer lang po kami ni Jordan. Tapos nung pauwi na kami, narinig ko pong may nagmamakaawang matandang lalaki. Tapos po, nung sumilip ako sa eskinita, nakita ko pang pinagsasaksak siya ng magnanakaw. Ano ka mo? Diyos ko, Patpat, bakit ngayon mo lang sinabi ang lahat ng yan? Natakot po kasi ko eh. Baka po kapag nagsumbong ako, baka po hindi nila mahuli ang magnanakaw at ako po ang balikan niya para gantihan. Ikaw talagang bata ka. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Ako ang nanay mo. Dapat sinasabi mo sa akin ang lahat ng mga nangyayari sa'yo. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na masama ang magsinungaling, pero paulit-ulit mong ginagawa. Nanay, ano pong gagawin ko? Pupunta tayo sa estasyon ng pulis. Sasabihin natin ang lahat ng mga nakita mo. At saka, yung mukha ng magnanakaw, nakita mo ba? Opo, pero hindi ko po siya kilala.
Ayos lang, basta natatandaan mo kung anong itsura niya. Magiging ayos lang po ba ang lahat, Inay? Mahuhuli po kaya nilang magnanakaw? Huwag kang mag-alala ha, hindi tayo babalikan ng magnanakaw. Halika rito anak. Diyos ko, ang bata mo pa para makasaksi ng ganong klaseng krimen. Bakit hindi mo sinabi ka agad? Hindi ko masikmura kung paano mo na itago sa akin ang lahat ng ito. Matapos ko ngang sabihin kay nanay ang lahat ng mga nalaman ko, umalis kami ng ospital at dumiretso ng istasyon ng pulis. Sinabi ko ang lahat ng mga nalaman ko, pati na rin kung anong itsura ng nakita kong magnanakaw. At tama nga si nanay, naniwala nga sila sa akin. Sinabihan din nila kami na hindi ako hahabulin ng magnanakaw dahil hindi naman daw malalaman ng magnanakaw kung sino ang nagsumbong sa kanya. Pat, simula ngayon, kailangan mo nang sabihin sa akin ang lahat, ha? Ayoko nang magsisinungaling ka ulit at maglilihim. Talagang sasama na ang loob ko sa'yo. Opo, Inay. Hinding-hindi na po talaga ako magsisinungaling. Kumusta ang pakiramdam mo? Gumaan bang dibdib mo dahil nasabi mo nang nililihim mo? Opo, para po akong nakahinga na ng maluwag. Baka nga talagang na-stress ka lang. Maraming salamat po ha, Inay. Oh, bakit ka naman nagpapasalamat sa akin, anak? Kasi po kahit na alam kong madalas akong magsinungaling, palagi niyo pa rin po akong pinapanigan at pinaniniwalaan. Siyempre, anak kita. Sino bang kakampi sa anak kundi ang nanay, hindi ba? Kung hindi niyo po ako anak, hindi niyo po ako kakampihan? Abay, siyempre. Sino bang maniniwala sa isang sinungaling? Sa bagay po, basta hindi na po ako magsisinungaling, Inay. Naku, tama na ang mga pangako mong yan at baka umasa ako. Baka ningas ko gun lang yung sinasabi mo sa akin. Inay naman maniwala po kayo sa akin. Oo na. Tara na, umuwi na tayo. Baka naghihintay na doon ang kapatid mo. Mula sa kaibuturan ng puso ko, hindi na talaga ako magsisinungaling. Yun ang pangako ko sa sarili ko. Inakala ko nagagaling na ako mula sa sakit kapag nasabi ko na ang lahat ng mga kinikimkim ko. Na baka dahil nga lang yun sa stress, pero mukhang hindi stress ang nagdudulot ng sakit ko. Dahil sa gitna ng payapa akong pagtulog, ay bigla na lamang akong nagising nang may maramdaman akong tila gumagapang sa balat ko. Cheche, pindutin mo nga ang switch ng ilaw sa tabi mo. May gumagapang na insekto sa akin Cheche. Ate naman ikaw na. Dalian mo na, katabi mo lang naman Nakakainis naman Heto na. Ha? Ate? Ate, Diyos ko! Ang daming insekto sa katawan mo! Ha? Hala? Diyos ko! Nay! Ang dami! Teka, tutulungan kitang patayin! Cheche! Bilis! Nakakadiri! Ang dami! Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Diyos ko! Bakit napakarami mong insekto sa katawan? Hindi ko po alam, Inay. Wala po akong alam. Huwag kang gumalaw. Tutulungan kitang magpagpag. Baka naman may tinago na naman kayong pagkain sa ilalim ng higaan. Hindi na po ako nagtatago ng pagkain, Inay. Ano ba yan? Bakit ayaw matanggal? Bakit parang mas lalong dumadami? Nanay, mukhang sa loob ng balat ko lumalabas. Ano? Paanong lumalabas sa balat mo? Tignan niyo po, lumalabas po talaga. Patingin. Mahabaging langit. Anong kademonyohan ang nangyayari sa iyo, anak? Ay, Nay! Ano pong nangyayari? Bakit ang dami pong insekto sa katawan ko? Bakit lumalabas po sila sa balat ko? Mukhang may naagrabyado ka, anak. Hindi na ospital ang kailangan nating puntahan ngayon kundi albularyo. Nanay, ano pong ibig niyong sabihin? Sigurado akong nabarang ka, anak. Bakit ba hindi ko pa naisip nung sumusuka ka na ng buhok? Pero bakit? Bakit ka binabarang? Nanay, ano pong gagawin natin? Ayoko po ng ganito. Ayoko po ng mga insekto. Nanay ko! Ako ang bahala, anak. Magpunta ka sa banyo at maligo ka. Aalis tayo at pupunta ka sa kakilala kong albularyo. Gagaling ka. Gagawa tayo ng paraan para maalis ang sumpa ng mambabarang na gumawa niyan sa'yo. Nang sabihin ni nanay na nabarang ako, nagkaroon na ako ng ideya kung sino ang gumagawa nun sa akin. Wala namang ibang galit na galit sa akin kundi ang asawa ng matandang lalaki.
Pero hindi na muna ako nagsabi kay nanay. Inisip ko na kung sasabihin ko sa kanya nang wala akong malakas na basehan. Baka isipin naman niyang naninisi ako. Tinawag ni nanay si Jordan para ipatawag ang tiyuhin niya na si Tata Kulas, isang kilalang albularyo na mula pa sa kabilang baryo. Mabuti na nga lang din na to the rescue si Jordan nang malaman niya ang sitwasyon ko. Hindi inabot ng ilang oras, dumating na sila kaagad. Aling Ani, nandito na po kami ni Tio. Ay Diyos ko, salamat naman at dumating na kayo. Hindi matigil ang paglabas ng insekto sa katawan ni Patpat. Ilang beses na rin siyang sumuka ng dugo. Nangihina na siya at halos hindi na makakain. Nasaan ang bata? Nandito siya. Diyos ko, anong ginawa mo para parusahan ka ng ganyan? Bakit po? Malalabang barang sa kanya? Nakita ko pa lang ang lamlam na mga mata niya. Alam ko ng barang nga yan. At hindi lang basta barang. Matindi yan at mahirap gamutin. Pero gagaling pa naman ang anak ko, hindi ba? Magtiwala kayo sa akin. Kaya ko siyang gamutin. Pero kailangan ding tatagan ng anak mo. Dahil hindi basta-basta ang kakalabanin nating mangbabarang. Galit na galit sa kanya at mukhang hindi lang yan ang aabutin niya kung pinatagal niyo pa. Ay Diyos ko, mabuti na lang talaga at naisip ko kagad na barang nga yan. Ganyan kasi ang nangyari sa tiyahin ko noon na maraming utang. Binarang. Nako, nasa lahi niyo na palang mabilis mabarang eh. O siya, sige. Ihahanda ko na mga gagamitin ko para matukoy ko kung sino nga ba ang bumarang sa kanya. Maraming salamat ho. Ano nga ho palang itatawag ko sa inyo? Tawagin mo na lang akong Tata Kulas. Sige ho, Tata Kulas. Ngayon pa nga lang ho nagsasabi na ako ng pasasalamat sa inyo. Hindi pa ako nagsisimula. At hindi pa tayo sigurado kung mapapagaling ko siya, pero huwag kang mag-alala at gagawin ko ang lahat para mapagaling ko siya. Jordan, kunin mo ang bag ko. Ale, pwede bang pakikuha ako ng upuan dito sa tapat ng anak mo? Heto po ang upuan. Ang gagawin ko ngayon ay aalamin kung talagang barang o kulam dahil pwede magkapareho ng senyales ang barang at kulam. Pagkatapos, aalamin natin kung sino may kagagawan. Sige ho, gawin niyo ang nararapat. Iha, wala ka bang nakaalitan? Wala po, pero may kasalanan po akong nagawa. Isang napakalaking kasalanan. Kung ganon, sabihin mo na sa akin ang tungkol dyan ngayon pa lang. Gusto kong maging tapat ka sa akin sa lahat ng itatanong ko sa iyo. Dahil kung magsisinungaling ka, hindi kita magagamot. Nakahanda po akong sabihin sa inyo ang lahat, Tata Kulas. Nahihirapan pa rin talaga ako na baguhin ang nakasanayan kong pagsisinungaling. Pero parte ng pagbabago ko ay ang pagsasabi ng totoo. Kaya kahit na mahirap, sinabi ko sa kanya ang lahat habang kumukuha siya ng salamin at kandila. Hindi ko alam kung ano ang gamit ng salamin at kandila na yon, pero habang nagsasalita ako, nakatabi siya sa akin habang nakatingin kami pareho sa salamin. Nasabi mo na ba ang lahat sa akin? Wala ka bang iniwang kahit na anong detalye? Opo, nasabi ko na po sa inyong lahat. Mabuti kung ganon. Narinig na nang bumarang sa iyo ang lahat ng pagkakamaling nagawa mo. Pero mukhang hindi yan ang dahilan kung bakit kanya binarang. Kung ganon, ano po? Dalawa ang bumabarang sa iyo, Iha. Kaya maghanda ka dahil siguradong umpisa pa lang yan ang mga mararanasan mo. Balak nilang pahirapan ka ng husto hanggang sa ikamatay mo. Ay Diyos ko, wala silang awa. Bata lang ang anak ko. Buhay ang nawala sa kanila. Kaya gusto nilang buhay rin ang mawala. Natatakot lang naman po ako na baka pati ako madamay. Hindi nga po ako nadamay pero ganito naman po ang ginawa nila sa akin. At saka hindi ko naman po pinatay yung matandang lalaki. Hindi mo nga siya pinatay pero namatay naman siya dahil hinayaan mo siya. Kung humingi ka ng tulong o tinulungan mo siya, buhay pa sana siya ngayon. Yan ang gustong ipahiwatig ng bumabarang sa'yo. Yung bumabarang po ba sa akin yung asawa niya pong babae? Oo, siya nga. Kung ganon, sino po yung isa? Yung matandang lalaking namatay.
Paano niya po ako nababarang kung patay na siya? May kakayahan pa rin mambarang ang namatay ng mambabarang, lalo na kung hindi pa natatahimik ang kaluluwa nila. Bata lang ang anak ko. Yang mambabarang na yan, walang konsiderasyon. Menor de edad ang anak ko, ano bang alam niya dyan? Ani, walang pinipili ang mga hindi marunong magpatawad. Ang mag-asawang ito, pambabarang na ang kinabuhay nila sa maraming taon at hindi sila mangingiming mambarang para sa sarili nila. Kung ganon, gawin mo na ang lahat para gumaling ang anak ko, Tata Kulas. Gawin mo ang lahat, nakikiusap ako. Gagawin ko ang makakaya ko. Ay sa ngayon, mukhang hindi natin mapapakiusapan ang espiritu ng bumabarang sa kanya. Kaya ang gagawin natin ay ang unang lunas. Maganda ka ng uling, Jordan. Sige po, Tiyo Kulas. Ito muna ang inumin mo. Nilagang bayabas yan para pang-alis na mga natira pang inilagay na mambabarang sa tiyan mo. Sa oras na inumin mo ang halamang gamot na yan, mararamdaman mo ang pagkulo ng tiyan mo at isusuka mo lahat. Sige ho, Tata Kulas. Pakiantabayanan, Ani. Kumuha ka ng timbang pangsalo ng lahat ng isusuka niya at magpakulo ka ng luya para ipainom sa kanya pagkatapos. Sige ho, Tata Kulas. Sinimulan na nga ni Tata Kulas ang ritual. Nang inumin ko ang halamang gamot na ibinigay niya sa akin, isinuka ko ang lahat ng kung ano-anong nasa loob ng tiyan ko. May mga nakakadiring ipis, alupihan, at kung ano-ano pang insekto. Hindi lang yon, may kasama ring mga buhok, pako at bato. Kaya pala may kasama na ring dugo ang mga sinusuka ko at talaga namang nakakapangilabot. Tata Kulas, hindi ba ikamamatay ng anak ko kung sumuka na siya ng ganyan karaming dugo? Kaya kailangan niya ng mga masusustansyang pagkain na mabisang pampadagdag ng dugo. Dahil siguradong ganyan na mangyayari sa kanya. Paano naman siya makakakain kung ganyan nga ang kalagayan niya? Isinusuka niya lang din ang lahat. Ako ang bahala. Bibigyan ko siya ng halamang gamot na makakatulong magpabalik ng gana niya sa pagkain. Sige ho, Tata Kulas. Sa ngayon, nawala na ang sakit ng tiyan niya dahil nawala na ang mga inilagay sa tiyan niya. Naalis ko na, pero hindi natin alam kung hindi na ulit sila naglalagay. Kaya dapat palagi niyong suot itong anting-anting na binigay ko sa kanya. Sisiguruhin ko pong hindi niya huhubarin ng kwintas. Ay sige, aasahan ko yan. Siya, aalis na ako para makapagpahinga ka na, Iha. Maraming salamat po sa tulong. Tatagan mo ang sarili mo. Mahaba-haba pa ang mga araw na aalisin natin ang barang sa katawan mo. Gagawin ko po. Mag-iingat kayo. Kayo rin po, Tata Kulas. Ihatid ko na po kayo, Tiyo. Naku, hindi na. Bantayan mo na lang muna sila rito. Ipapaalam kita sa nanay at tatay mo. Kailangan ni Ani ng kaagapay dito. Hindi niya kakayanin kung bata lang ang kasama niya. Sige o, Tiyo. Handa ko naman pong alagaan at bantayan si Patpat. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Siya, alis na ako. Sige o, Tiyo. Jordan, maraming salamat sa pananatili mo rito para samahan kami ni Patpat, ha? Wala pong problema. Kaibigan ko naman po si Patpat eh. O siya, sige, magluluto lang ako ng masarap na sabaw para sa atin at para na rin kay Patpat. Kailangan niya ng lakas. Sige o, ipapainom ko na muna po itong ginawang tsaa na dahon ng Maria para ganaan siyang kumain. Sige, kung yan ang kailangan gawin. Patpat, medyo mapait lang to pero tiisin mo para sa ikagaganda ng pakiramdam mo. Oo naman, iinumin ko yan kahit ano pang lasa. O eto. Ay, sobrang pait naman ang lasa nito. Akala ko ba inumin mo kahit ano pang lasa? Ininom ko naman eh. Nag-react lang ako sa lasa. Ang pait pala talaga. Sabi ko kasi sa'yo eh. Salamat, Jordan, ha? Hala, bakit ka naman nagpapasalamat? Para sa pagtulong mo sa akin ngayon, alam ko na alam mo na ngayon na sinungaling ako at nakakahiya talaga. Alam ko naman yun dati pa. Palagi kang nagsisinungaling sa akin eh. Hindi ka nati-turn off sa akin kahit ganun? Hindi, kaibigan kita kaya wala sa akin yun. Minsan nagsisinungaling din naman ako sa'yo eh. We, tulad ng ano? Secret, walang clue.
Naku, wag na nga natin pag-usapan yun. Basta ngayon alam mo na hindi maganda ang sobra-sobrang pagsisinungaling. Kaya nga eh. Baka nakakalimutan mo may uubusin ka pang gamot. Ay, oo nga pala. Ngayong nararanasan ko ito, doon ko na-realize kung gaano kabuti ang mga taong nasa paligid ko. Sa aming lahat, ako lang pala ang may masamang pag-uugali. Tinulungan ni Jordan si nanay sa ilang mga gawain sa bahay, lalo na ng pag-aalaga sa akin. May mga pagkakataon na nagsusuka pa rin ako at nahihilo. Natutumba rin dahil nga sa dami ng isinuka ko. Kinagabihan, nang matulog na kami, bumalik na naman ang bangungot na naranasan ko. Paulit-ulit akong ibinabalik sa eksena kung saan ninanakawan at sinasaksak ang matandang lalaki. Hindi ko alam kung ilang beses yon, basta't nagising na lamang ako nang may yumuyugyog sa akin. Patpat! Patpat, gising! Tama na po! Tama na! Patpat, gumising ka na! Panaginip lang yan! Ayoko na, Jordan! Napapagod na ako! Kailangan mong kayanin! Ano ka ba? Hindi na siya umaalis sa isip ko. Kahit kapag gising ako, pakiramdam ko nasa paligid lang siya. Kaya nga kailangan mong tatagan. Hindi madali ang mga pagsubok na mararanasan mo. Nandito lang kami para tulungan ka, ha? Hanggang kailan ba ito matatapos? Malapit na. Magtiwala ka lang. Matatapos din ang lahat ng mga paghihirap mo. Sa ngayon, sige, umiyak ka lang. Sa loob ng 3 araw, nagpabalik-balik si Tata Kulas sa bahay namin para alisin ang barang sa akin. May mga pagkakataon na sumusuka pa rin ako ng pako, mga insekto at kung ano-ano pa. At may mga pagkakataon na binabangungot naman ako o nag-halusinate at kung ano-ano ang nakikita ko. Pero ang lahat ng yun ay ginamot ni Tata Kulas. Magaling siya, kahit hindi mabilis na proseso, nagawa niyang unti-unti akong pagalingin. Hanggang sa tuluyan na ngang nawala ang barang. Wala na. Sa wakas, natanggal ko na ang barang sa katawan mo. Talaga ho? Oo, talagang wala na ang barang sa katawan mo. Natutuwa ako na kinaya mo lahat kahit na mahirap. Ang tatag mong bata. Maraming salamat po, Tata Kulas. Akala ko po talaga wala nang pag-asa eh. Ang tagal bago ako gumaling. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tatagal ang paglaban natin sa mambabarang pero magagamot kita. Hindi ako yung tipo ng albularyo na sinusukuan ng pasyente. Gagawin ko ang lahat, mailigtas ka lang. At ngayon na, nailigtas na kita. Maraming salamat ho, Tata Kulas. Ano po bang maibabayad ko sa inyo para naman po makabawi kami sa lahat ng tulong na naibigay niyo sa amin? Nako, hindi niyo kailangang magbayad. Mag-donate lang kayo sa simbahan, ayos na. Ay, huwag niyo nang ipaabot sa akin at baka maakit lang akong gastusin. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko sa iyo. Kung hindi dahil sa inyo, kung ibang albularyo ang tumingin sa anak ko, baka hindi na siya gumaling pa dahil sa tindi ng mga naranasan niya. Hindi na. Trabaho ko ito na bigay sa akin ng Diyos. Nay, may kumakatok po, pero wala naman pong tao pagbukas ko. Teka lang, wala naman kaming narinig na kumakatok ha. Baka nagkamali ka lang ng narinig, Iha. Hindi po. Sobrang lakas nga po ng katok eh. Parang gusto nang wasakin ng pinto. Iha, halika. Dalihan mo. Bakit po? Ano po bang nangyayari? Basta't lumapit ka sa akin. Nagtataka man sa iniutos sa akin ni Tata Kulas, lumapit pa rin ako sa kanya pero bago ko pa man maabot ang kamay niya, nabigla ako nang may humablot sa kabila kong kamay. Mahaba ang kuko nito kaya halos masugatan ang balat ko. At nang lingunin ko kung sino yon, laking gulat ko nang makita ang matandang babaeng asawa ng namatay na matandang lalaki. Buhay ang kinuha! Buhay rin ang kapalit! Ha? Nanay! Hindi ako makakapayag na mamuhay ka pa ng payhapa. Dapat lang na mabarang ang mga sinungaling na kagaya mo! Sa isang iglap, dumilim ang paligid at muli akong napunta sa iskinita. Napailing ako sa labis na takot. Pilit kong hinahatak ang braso ko na hawak ng matandang babae. Pero imbis na mahatak ko yun, siya ang humihila sa akin. Matanda na siya pero sobrang lakas pa rin niya para sa edad niya.
Lola, pakiusap po, bitiwan niyo na po ako. Huwag niyo pong gawin to sa akin. Anong wag gawin sa'yo? Kung ganon, paano naman ang asawa ko na binawian ng buhay dahil pinabayaan mo lang siya? Hindi ko naman po sinasadya eh. Sorry po talaga. Wala nang magagawa ang sorry mo, iha, dahil wala nang asawa ko. Lola, hindi naman po ako ang pumatay sa kanya. Kaya bakit po akong pinarurusahan niyo? Hindi ko lang po nagawang magsumbong dahil natatakot ako. Patay na ang magnanakaw na pumatay sa asawa ko. Napagbayaran na niya ang ginawa niya. Kaya ikaw naman. Wag po, parang awa niyo na po. Marami pa po akong gustong magawa sa buhay. Bata pa po ako para mamatay. Wala akong pakialam kahit na bata ka pa. Papatayin kita katulad ng pagpatay mo sa asawa ko. Wala po akong pinatay. Wala po. Damhin mo ang paghihirap na naranasan ng asawa ko. Sa muling pagkurap ko, nabigla ako nang magising ako sa gitna ng eskinita. Kusa akong naglalakad gamit ang sapatos na hindi naman sa akin. Nang tignan ko ang mga kamay ko, kulubot yun at tila pang matanda. Pero ang mas ikinagulat ko ay nang mapadaan ako sa isang parlor at nakita ko ang mukha ko roon. Ako na yung matandang lalaki. Nakakapangilabot. Gusto ko mang huminto pero hindi ko nagawa. Muling tinignan ko kung tama bang nakita ko. Kusa namang naglalakad ang mga paa ko. Gusto kong magsalita pero walang boses na lumalabas hanggang sa may bigla na lang umakbay sa akin kasunod ng pagtutok ng matalim na bagay sa tagiliran ko. Huwag kang sisigaw o itatara ko sa tagiliran mong kutsilyong to. Bata, wag mong gagawin to. Nagkakamali ka ng kinakalaban. Matanda lang ako at wala akong pera. Hindi mo ako maluloko. Alam kong ang mga matatanda, maraming pera. Maniwala ka sa akin, wala talaga akong pera. Kahit kapkapan mo pa ako at kunin mo ang wallet ko. Nasaan? Nasaan ang wallet mo? Nasa kaliwang bulsa. Kunin mo. Kinapkapan nga ng magnanakaw ang kaliwang bulsa ko. Nagtataka ako sa kung paanong nagsasalita ang bibig ko kahit hindi naman ako nagsasalita. Hindi ko rin ito boses. Tila ang lahat ng mga nangyari sa matanda ay nangyayari din sa akin. Nang makuha na nga ng magnanakaw ang wallet na nasa bulsa ko, binuklat niya yon at hinanapan ng laman. Ngunit tanging mga barya lang ang naroon kaya nagalit ito at inihagi sa sahigang wallet. Huwag ka na magtago ng pera, Lolo. Ibigay mo na. Wala nga. Wala akong pera. Bakit ba ayaw mong maniwala? Eto, itong nasa daliri mo. Ginto to, di ba? Hindi yan ginto. Peke yan. Sinungaling! Akin na yung singsing! Hindi, pakiusap. Wedding ring namin ng asawa ko yan. Wala akong pakialam. Kailangan ko ng pera. Isasanla ko ang singsing na yan. Akin na sabi! Kunin mo na ang lahat. Huwag lang ang singsing namin ng asawa ko. Pakiusap. Maawa ka. Ilang beses nagmakaawa ang matanda. Ilang saglit pa, dumating na ako sa eksena kung saan pinutol ng magnanakaw ang daliri ng lolo. Naramdaman ko rin ang sakit kung paano siya binugbog ng paulit-ulit bago pinutulan ng daliri. Ang sakit kung paano siya pinagsasaksak at kung paano siya nanghingi ng tulong. Naroon ako, nakita kong tumakbo lang kami ni Jordan mula sa malayo. Sinusubukan ng matanda na humingi ng tulong pero paubos na ang kanyang hininga hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Nang imulat ko ang mga mata ko, kaharap ko na ulit ang matandang babaeng asawa ng lolo. Nanlilisik ang mga mata niya habang ako ay umiiyak na. Kasalanan ko po ang pagkamatay niya. Kung tinulungan ko sana siya, pinagsisisihan ko na po na hinayaan ko lang po siya. Hindi ko po sana ginawa yun. Hindi po sana ako naduwag. Ngayon alam mo na kung ano ang sakit na naranasan ng asawa ko. Dapat rin po akong mamatay. Hindi mapapatawad ang nagawa ko. Tama yan. Tama na mamamatay ka rin talaga. Pat, gising! Papatayin kita, bata! Sisiguraduhin ko na hindi ka naaabutin ng umaga! Huwag kang makinig sa kanya, Pat. Huwag kang makinig sa kanya!
Dahil sa sigaw ni Tata Kulas, nagising ako sa tila panaginip na nangyari sa akin. Nakita ko silang lahat na nakatingin sa akin na puno ng pag-aalala. Patpat, ayos ka lang ba? Ano nangyari? Bakit bigla ka na lang natulala? Dapat akong mamatay. Tiyo, may nangyayari ng masama sa kanya. Jordan, kunin mo ang pang-insenso ko. Siguradong nakapasok na dito ang mambabarang. Naku po, sige o tiyo, kukunin ko na kaagad. Kasalanan ko. Kasalanan kong namatay siya. Iha, wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanang namatay ang matandang yon. Oo, at may isip ka na, pero hindi yun sapat para ikaw ang sisihin doon. Ang magnanakaw ang pumatay sa matanda, hindi ikaw. Ako po! Kung hindi po ako umalis, edi sana nailigtas ko pa siya. Ako po talaga. Jordan, bilisan mo. Lumalakas na ang hangin. Nararamdaman kong sasalakay na siya. Bilisan mo! Ito na po, Tata Kulas. Mabuti at may baga pang ilang uling. Muling nag-insenso si Tata Kulas habang nagpapatay-sindi ang mga ilaw. Kasunod nun ay ang pagbukas-sara ng pinto at ng mga bintana dahil sa sobrang lakas ng hangin. Halos masira na nga ang dingding ng bahay namin na yari lamang sa manipis na kahoy at kawayan. Umiiyak na si nanay habang ako hindi ko alam kung bakit para akong walang pakiramdam. Alam ko lang ang nangyayari, pero ang utak ko paulit-ulit na sinasabing kasalanan ko. Para akong robot. Kung sino ka mang mambabarang ka, hindi ka magtatagumpay sa binabalak mo. Bata lang siya. Wala siyang alam sa mga ginawa niya. Nasa tamang edad na siya. Ginagawa niyo siyang batang paslit, kaya hindi siya natututo. Kung ang gusto mo lang naman ay parusahan siya, hindi ba't sapat na ang parusang ginagawa mo ngayon? Nakakaawa ang maliit niyang katawan. Wala ka bang anak o apo? Wala. Ang tanging meron lang ako ay ang asawa ko. Ang asawa ko na kinuha niya sa akin. Kung ganon, magsama na kayong dalawang masasama. Nabuhay kayo ng puro kasalanan hanggang sa kamatayan, kasalanan pa rin ang ginawa nyo. Ilang buhay na ang binawi ninyo, mga buhay ng mga taong wala namang kasalanan sa inyo. Pagkatapos pati ang batang ito, gusto niyong bawian ng buhay? Ang mga binabawian namin ng buhay ay yung mga masasamang tao lang din. Lumalapit sa amin ang mga taong nangangailangan ng tulong dahil inaagrabyado sila. Kaya tama lang ang ginawa naming mag-asawa. Kung tutuusin, nakatulong pa nga kami. Hindi lahat na nagpapatulong sa iyo ay mababait. Ang iba sa kanila may galit at inggit lang sa taong binabarang mo. Wala na akong pakialam sa nangyayari sa iba. Ang pinupunto ko rito ay ang hindi niya pagtulong sa asawa ko. Bakit kailangan niyang tulungan ng asawa mo kung pwede siyang mapahamak sa gagawin niya? Paano kung pati siya ay mapahamak? Sa pagkakataong yon, biglang nanahimik ang lola. Buong akala ko ay titigil na siya sa binabalak niyang gawin. Pero ilang segundo lang, ngumisi ito at saka umiling. Buhay na buhay siya at walang galos. Pwedeng maisalba niya pa sana ang asawa ko, pero hindi niya ginawa. Kaya magdusa siya. Ang hirap talagang makipag-usap sa saradong utak. Kung ganoon, wala na akong magagawa pa, kundi ang tapusin na ang pagiging mambabarang mo. Matagal na ako sa pagiging mambabarang. Habang ikaw hindi ka pa yata nagdadalawang dekada bilang isang albularyo. Ang yabang mo na. Tama ng satsat. Binigyan na kita ng babala. Tinawag ni Tata Kulas si Jordan at mabilis na tumakbo siya paikot sa amin para pausukan ng paligid. Kasunod noon ay naglabas ng asin si Tata Kulas mula sa kanyang bulsa at inihagis yon sa lola. Nakaiwas naman kagad ito. Para siyang multo na biglang babalik at mawawala. Litong-lito man ako sa nangyayari, hindi ko magawang magtanong dahil sa laban ng ginagawa nila. Hindi sila naglalaban ng pisikal, ang naririnig ko lang ay mga dasal na hindi maintindihan. Halos mahulog na ang lahat ng mga gamit namin sa bahay sa tindi ng lakas ng hangin, hanggang sa bigla na lamang bumagsak sa harapan namin ng lola. Umubo ito ng dugo at tila nanghihina na. Umalis ka na rito, matandang mambabarang.
Hindi ako aalis! Kung hindi ka aalis, pwede kaming tumawag ng pulis para sabihin trespassing ka sa bahay na ito. Patayin mo na lang ako. Wala na rin akong kapangyarihan. Ang asawa ko lang at pambabarang ang meron ako. Pasensya ka na pero hindi ako kagaya nyo. Hindi ako pumapatay ng tao. Nagpupumilit siyang patayin na lang daw siya, pero nanindigan si Tata Kulas na hindi niya yun gagawin. Ang tanging nagawa niya lang ay ang tumawag ng mga pulis para paalisin ang lola. Ipakulong natin siya para hindi na siya gumawa pa ng paraan para maibalik ang kakayahan niyang mambarang. Huwag na po, Tata Kulas. Sa tingin ko po, sapat nang nawalan siya ng kapangyarihan. Hindi niya na po siguro sisikapin pa na mabawi yun. Masyado na siyang matanda. Sigurado ka ba, Iha? Kasi ikaw lang din ang kawawa sa oras na balikan kanya. Hindi niya na po siguro ako babalikan. Kung tama nga po ang hinala niyo, nandyan naman po kayo para gamutin ako, hindi ba? Naku, napakabait mong bata. Kahit napakasama na ng ginawa sa'yo ng matandang yon na muntik mo nang ikamatay, talagang pinagtatanggol mo pa rin. Hindi po ako mabait. Kung mabait po ako, edi sana hindi niya ako binarang. Natutunan ko lang po ang mga aral sa lahat ng mga nangyari sa akin. Sa bagay, ang importante naman talaga ay natuto ka. Tata Kulas, maraming salamat sa pagpapagaling mo sa anak ko, ha? Magdodonate kami ng anak ko sa simbahan at magsisimba na rin kami tuwing linggo. Magandang balita yan, Nani. Kung hindi ka nagpapabayad, siguro ayos na kung pupunta ka rito sa tuwing iimbitahan kita para makakain ka ng luto ko. Ayos lang ba yon, Tata Kulas? Aba, ayos na ayos. Simula nung mamatay ang asawa ko, hindi na ako nakakain ng lutong bahay. Hindi kasi ako marunong magluto eh. Sige ho, basta't iimbitahan kita kung sakaling masarap ang ulam namin. Ang lahat ay tila masamang bangungot na lang sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari. Mahirap magbago, mula sa pagiging sinungaling hanggang sa pagiging isang matapat na tao. Pero sa loob ng ilang buwan na hindi ako nagsisinungaling, nakakatawang kaya ko naman pala. May mga pagkakataon na napapaisip ako kung tama nga ba ang magsabi ng totoo. Pero sa huli, pinipili kong maging tapat bilang pangako ko na rin sa sarili ko. Patpat! Oh, Jordan! Pwede ka ba ngayong hapon? Bakit? Saan tayo pupunta? Sa computer shop. Matagal-tagal na nung huling naglaro tayo eh. Namimiss na kitang kalaro. Pasensya ka na, pero wala akong pera na pang computer ngayon eh. Naku, yun lang ba? Walang problema. Ililibre kita. Hindi na, nakatoka rin kasi ako na magluto ng hapunan namin ngayong gabi. Alam mo na, para may oras na makapagpahinga kagad si nanay pagdating niya galing sa trabaho. Nagbago ka na nga talaga. Hindi na ikaw yung patpat na walang pakialam sa nanay niya. Alam mo, proud ako sa'yo. Salamat sa pagiging proud mo sa akin. Ang ibig bang sabihin yan, hindi na tayo magko-computer? Kasi ulirang anak ka na? Pwede naman siguro pero kapag walang pasok. Kaya lang, yun kung may pera ako ha. Kasi yung mga natitirang baon ko, itinatabi ko para kung sakaling may project tayo, magagawan ko ng paraan ng hindi na humihingi ng pera kay nanay. Grabe, ikaw na talaga ang nagbago, Patpat. O siya sige, kapag walang pasok tapos nakapagpaalam ka na maayos kay Aling Ani, sumama ka ha. Libre na lang kita. Yan talaga ang gusto ko. Ikaw talaga oh. Sasabay na lang ako sa inyo ni Cheche sa pag-uwi. O sige, kung ayos lang naman sa'yo na dadaanan ko pa siya sa school niya doon sa kabilang tawid. Sus, yun lang naman pala eh. Tara na, akayin pa kita. Jordan, teka. Oh, bakit para kang nakakita ng multo dyan? Nakikita mo bang nakikita ko? Ha? Ang alin? Saan? Yung matandang babae na papalapit sa atin. Nakikilala mo pa ba siya? Patpat, halika, bilisan mo, tumalis na tayo. Baka saktan ka na naman yan. Pero kailangan kong sunduin si Cheche eh. Masasaktan ka kung pipilitin mo salubungin ng matandang yan. Tara na, bago pa niya tayo mapansin, dali. Kung bakit ba kasi hindi ka pa pumayag sa pahayo ni Tiyo na ipakulong yan eh. May takot pa tuloy tayo. Naaawa lang ako sa kanya. Naawa ka pagtapos ng ginawa niya sa'yo? Naaawa ko dahil namatayan na siya ng asawa. Natanggalan pa siya ng kapangyarihan pagkatapos ipakukulong ko pa. Sa bagay, tama ka.
Mga bata, saglit lang! Naku, yan na nga. Nahabol na tayo. Hindi ko kayo sasaktan. May kailangan lang akong sabihin. Pakiusap. Teka lang, Jordan. Huwag na tayong tumakbo. Huwag ka na naniniwala sa kanya. Baka saktan tayo niyan. Hindi, wala na siyang kapangyarihan, hindi ba? Hindi na niya ako masasaktan pa. Teka lang, Patpat. Ano ka ba? Lola, ano pong sasabihin mo sa akin? Ay, salamat at hinintuan mo ko. Akala ko hindi mo na ako papansinin. Matagal na kitang inaabangan sa harap ng eskwelahan, pero hindi kita matsyempohan. Teka lang po, Lola. Baka naman po kung anong gawin niyo sa kaibigan ko. Wala akong gagawin sa kanya, maniwala ka sa akin. Alam kong naging masama ako sa mga ginawa ko sa kanya, kaya nga gusto ko sanang humingi ng tawad. Hihingi po kayo ng tawad? Totoo po bang sinasabi niyo? Oo, sana. Hindi ko hihingin sa'yo na patawarin mo ko dahil masyadong mabigat ang nagawa kong kasalanan sa'yo, Iha. Pero sana, makonsidera mo balang araw kung ano ang dahilan kung bakit ko yun nagawa. Naku, Lola. Walang konsiderasyon ang ginawa niyo kay Patpat. Paano kung namatay siya? Alam ko, Iho. Kaya pasensya na talaga. Pasensya na, Iha. Akma niya sana akong hahawakan sa may braso pero imbis na gawin yun, iniwas niya ang kamay niya sa akin tsaka ngumiti at nagpatuloy na sa paglalakad palayo sa akin. Gusto ko sana siyang tawagin at muling kausapin pero kaagad akong pinigilan ni Jordan. Patpat, ano ka ba? Huwag mo sabihin naawa ka sa kanya. Ikaw ba? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Di siya nakakaawa. Nung makita ko siya, naalala ko kung paano ka naghirap sa pambabarang na ginawa niya sa'yo. Alam ko, Jordan, pero masyado na siyang matanda. Hindi mo ba naisip na baka dalhin pa niya hanggang hukay yung guilt na nararamdaman niya? Kahit hindi sa'yo, sigurado akong nakukonsensya na siya sa lahat ng mga pinagagawa niya sa buhay. Imagine, ilang tao ang napatay niya nang dahil lang sa kakayahan niyang yan. Kahit isang patawad lang, baka sakaling mapayapa siya. Mukhang nagbago ka na nga talaga. Marunong ka na makonsensya at maawa. Hindi ka naman dating ganyan ah. Alam mo, sa totoo lang, alam kong mali ang ginawa niyang pambabarang sa akin. Pero kung iisipin mo, malaking tulong ang ginawa niyang pambabarang sa akin. Nung binarang niya ako, na-realize ko ang lahat ng mga maling nagawa ko. Ang pagiging sinungaling ko, kung paano ginagawa ni nanay ang lahat mabuhay lang kami ni Cheche. At ang lahat ng mga bagay na hindi ko iniintindi noon. Lahat yun ay naiintindihan ko na ngayon nang dahil sa pagbarang niya sa akin. Ibig lang sabihin, kailangan ka pang mabarang bago ka tumino? Ganun na nga. Ay, Patpat. Gusto sana kitang sabayan dyan sa trip mo eh, pero ang hirap din. Paano kung kailangan mo talaga magsinungaling? Yung tipong white lies, di ba? Parang nagka-allergy na ako sa pagsisinungaling. Sige na nga, ituloy mo na yung pagbabago mo. Hindi dapat kita hadlangan sa bagay na dapat mo talagang gawin. Kaya ikaw magpakabait ka rin. Naku, nadamay pa nga. Ate! Ate, ang tagal mo! Hala, nakalimutan na natin si Cheche. Ate, nag-date pa pala kayo ni Kuya Jordan kaya pala ang tagal mo eh. Ha? Anong date ang sinasabi mo dyan? Ikaw talaga? Eh bakit kayo magkasama? Sabi ko na nga ba may something po talaga sa inyong dalawa eh. Oy, Cheche, manginig ka sa mga sinasabi mo ah. Parang kapatid na nga ang turing ko dyan kay Jordan eh. Aray, parang kapatid lang daw po Kuya Jordan. Nagulat ako nang hindi nag-react si Jordan sa sinabi ni Cheche. Bumusangot lamang siya. Ewan ko kung ako lang bang nakapansin pero mukha siyang na-disappoint sa sinabi ko. Pero imbis na isipin ko pa yon ng husto, ipinagkibit balikat ko na lamang. Pagkarating ng bahay, nagluto kaagad ako ng hapunan namin. Kagaya ng inaasahan ko, masaya si nanay nang makitang nakapagluto na pagdating niya. Kahit hindi perpekto ang luto ko, ang importante raw ay sinubukan ko. Noong gabing yon, isang panaginip ang bumulabog sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Nang imulat ko ang mga mata ko, naroon na naman ako sa eskinita. Kaagad akong nataranta. Natakot ako na baka binabarang na naman ako ng matandang babae. Pinilit kong gumising. Sinampal-sampal ko ang sarili ko pero natigilan ako nang may narinig akong pamilyar na boses. Iha, huwag kang matakot.
Pakiusap, huwag niyo na po ako ulit babarangin. Hindi kita babarangin, Iha. Kung ganon, bakit po nandito ako? Bakit po nandito na naman ako sa lugar na ito? Dahil dito lang kita kayang papuntahin, Iha. Nandito pa rin ako. Hindi ako makaalis dahil nasa impyerno ako kung saan pinagbabayaran ko ang lahat ng mga nagawa ko nung nabubuhay pa ako. Bakit niyo po ba ako dinala rito? Pakiusap, maayos na po ang buhay ko. Gusto ko pa pong mabuhay ng matiwasay. Hindi kita sasaktan. Ang gusto ko lang sana ay humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko at ng asawa ko. Kinausap niyo po ba ang asawa niyo? Dahil pareho kayo ng sinasabi. Oo, at pareho naming napagtanto ang mga maling ginawa namin sa nakaraan. Mali ang maging mambabarang. Mali ang pumatay ng mga taong wala namang kaugnayan sa amin para sa pera. Nang dahil sa iyo, napagtanto namin ang mga yon at ngayon ay pinagbabayaran na namin. Hindi ko po kayo kagad na mapapatawad. Muntik na po akong mamatay. Alam ko, gusto ko lang sabihin na alisin mo na ang konsensyang nararamdaman mo sa dibdib mo, Iha. Alam kong nariyan pa rin ang konsensyang nararamdaman mo dahil sa hindi mo ko tinulungan. Pero tama ang albularyo. Bata ka pa nga. Nagising ako mula sa panaginip ko yon na hinihingal. Pagmulat ko ng mga mata, umaga na at tumitilaok na ang manok. Napabuga ako ng malalim na hininga bago ko nilingon si Cheche na nakangangapa habang tulo ang laway. Napangiti ako. Sa loob kasi ng ilang buwan simula nang matapos ang nakakapangilabot na pangyayari na yon, binabagabag pa rin ako ng konsensya ko. Yun kasi ang naging biggest regret na nagawa ko sa buhay ko, ang hindi ko nagawang tumulong. Pero ngayong humingi na ng tawad ang mag-asawa sa akin, tila nabawasan ng bigat sa dibdib ko. Oh, maganda yata ang gising mo ngayong umaga ha, anak? Opo, inay. May napanaginipan po akong maganda eh. Ah, talaga? Anong panaginip naman yan? Pwede ko bang malaman? Hindi na po, inay. Ayos na pong sakin na lang yon. Teka lang po. Bakit parang ang dami naman po yata yung niluto niyong almusal ngayong umaga? Ah, eto ba? Nakasalubong ko kasi si Tata Kulas sa palengke noong isang araw. Ang sabi ko, dito mag-almusal sa bahay natin ngayong Sabado. Kaya heto, marami akong niluto. Ay, teka, ayan na yata sila. May kumakatok na. Ako na po ang magbubukas ng pinto, inay. Sige anak, tatapusin ko lang ang paghahanda nito. Sige ho. Dumiretso na ako sa pinto para pagbuksan si Tata Kulas. Pero imbis na siya lang, nakita ko roon si Jordan na pormadong-pormado. Kahit ang buhok niya ay plakado. Tinawanan ko nga siya. Grabe, akala mo naman kung saan pupunta. Pormado pa itong si Jordan na May liligawan kasi yan, kaya ganyan, Iha. Pagpasensya mo na. Oy, hindi ba siya gwapong tignan? Gwapo naman po, pero hindi po ako sanay na ganyan siya magsuot ng damit eh. Naku, paano ba yan, Jordan? Dapat pala hindi ka na pumorma ng ganyan eh. Bakit po? Sino bang liligawan niya? Ay, naku, abayawan ko sa batang yan. Siya ang tanungin mo. Oy Jordan ha, wala kang sinasabi sa akin, may nililigawan ka na pala. Ay nako, mamaya na kayo magkwentuhan dyan at lumalamig na ang pagkain. Masarap ito ng bagong luto. Aba, mabuti pa nga at hindi pa ako kumakain eh. Tara na sa loob, Jordan. Nagtataka ako kung bakit hindi makapagsalita si Jordan kahit noong kumakain na kami. Tahimik lang siya habang kaming lahat ay nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Hanggang sa napunta nga kay Jordan ang usapan at nagkaroon na bigla ng tuksuhan. Pagkatapos ba ng almusal, didiretso ka na sa bahay ng nililigawan mo ha, Jordan? Hindi po. Uuwi na po ako pagkatapos. Ha? Ang sabi ng tiyo mo, aakyat ka pa raw ng ligaw. Masyado kasing torpe tong pamangking ko eh. Mukhang kinakabahan pa siyang umamin. Ano? Abay baka naman kasi ayaw umamin dahil kaharap na niya ang gusto niyang ligawan. Ano po? Ako po? Oh, tignan mo ang mukha niya at namula oh. Ay sus, ang cute ng muka. Nanay naman eh, huwag niyo po kaming tuksuhin at baka biglang magkatotoo. Bakit? Bawal ba? Ano ka mo, Jordan? Wala. Ang ibig mo bang sabihin,
Ako talaga ang gusto mo? At oo nga po, ako talaga ang gusto ni Jordan. Hindi ako makapaniwala na may gusto talaga siya sa akin noong aminin niya yon. Para kasing hindi seryoso, lalo na at almusal, kaharap pa namin si nanay. Hindi ko inakala na ganun siya kaseryoso sa akin. Kaya ang ending, ilang beses ko siyang binasted. Hindi naging kami dahil kaibigan lang talaga ang turing ko kay Jordan. Naging tapat ako sa kanya hanggang sa makahanap na nga siya ng tunay na magmamahal sa kanya at ganun din naman ako. Hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin po kami. Pero may mga boundaries na lang dahil hindi maganda at baka pag-isipan pa ng masama ng parehong partners namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at sana kinapulutan po ng aral ang karanasan ko na huwag magsisinungaling. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero hindi pa po tayo tapos dahil oras na para sa ating shoutout. Shoutout po kay Miss Vina Abule from Ilocos Norte, kay Miss Marilu Basis, kay Ma'am Rosal Mendoza from London, kay Miss Mari Feberinia, kay Ma'am Abby Silvestre, kay Joy France at MJ ng Uptown at sa supervisor po nilang si Miss Anna May na magbe-birthday. Advance happy birthday po, ma'am. Sa mga boss daw po ni Sir Marco Nanes na sina Kuya Ruel, Ate Myra at Myrel Jam from Amira Boxes Handicraft. Shoutout din po kay Miss Rika at sa mga office mates niya na adik daw pong makinig ng stories natin. Sina Alma, Marian, Beth, Sheila, Rose at Lourdes. Salamat po sa pakikinig ninyo. Sa Team Gaminil Francisco, hello po sa inyo dyan. Sana lagi po kayong may signal para mapapakinggan niyo po ang mga stories natin. Hello din po sa Lay Tailoring from Guimaras, kay Ma'am Jenny Galang from Bulacan, kay Ma'am Annalisa Alpas na nag-comment sa pinahirapang magkapatid upload. Ang sabi po niya, nakaranas din daw po siya dati na kulamin dahil sa kasamaan at inggit. Pero gumaling na raw po siya sa tulong ng albularyo. Nako ma'am, ang mahalaga po nalaman po ninyo ang pagkakamali nyo at naging mabuti na at binago ang sarili. Tama po yan. Shoutout din po kay Elinton Silvestre from New York, USA, kay Sir George Ativo at sa asawa niyang si Crispina Navales. Hello din po kay Ma'am Cassie Barcelona, kay Ma'am Lorena Morate from Albay na nagsabing ang ganda raw po ng boses ko. Naku, salamat po ma'am. Ang mga ganyang papuri po ay talagang nakakataba ng puso. Kay Ansky na lagi daw pong nag-aabang ng upload natin. Kay JJ at Micah Sanchez from Italy, kay Annie Kessner na new subscriber po natin. Ganon din po kay Mama Kil Gomonit na new follower daw po natin. Salamat po sa pagsusubscribe ninyo. Shoutout din po kay Ma'am Melissa Del Rio o sa Madam Oragon Vlog. Lagi daw po siyang nakikinig sa stories natin. Salamat po. Kay Ma'am Adela Lee na isa pong senior na nakikinig sa atin. Salamat po ma'am at libangan po ninyo ang makinig sa mga stories natin. Kay Jestere at Sagamo family, hello po. Kay Ma'am Cresilda Sotil from Tagum City, kay Ma'am Lucrecia Bocado Punay from Kuwait, kay Ma'am Rose Pabsea, Jessa at MJ from Cebu City, kay Marvelyn Manalop at sa Alteration Plus, kay Richard Arancana na nakikinig po habang gumagawa raw po siya ng cabinet, kay Rex Colendres, kay Ma'am Elizabeth Azucena, kay Sir Edwin Hervas, kay Adriel Austin Panilag Oliva, at sa mga regular listeners po natin na sina Sir Kimpoy Feliciano, Ma'am Basanta Mila, Ma'am Jonah Halog, Ma'am Remilyn Natura, kay Ma'am Lynette Reparado, kay Ma'am Elizabeth Dungka, kay Ma'am Lydia Lopez, Ma'am Belen Malbas, kay Ma'am Rosalina Bogayon, kay Ma'am Maria Benitez sa Safari Custom Collectibles at kay Ma'am Estela Cabral da Silva from Switzerland. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nag-comment. Sana po ay pakinggan niyo pa po ang mga susunod nating upload. Huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe, share, like, and comment sa mga susunod nating upload. Road to 50,000 subscribers na po tayo. Konti na lang. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.